Diyos, mag-mature kami sa area Ginoo Lord God sa pagsimba ug pagpangalagad sa imo. Saylo kami di man kami pagkulang, padayon nga Ginoo magpangikot sa amon, nga ngamon mga kalag, mapakaon sa espiritual nga pagkaon, kago Dios mabuligan kami nga mag-mature kami amay. Kag sa liwat ang imong ngalan among bayawon sa amon tunga. Bless every part of the service, ang pagpakanta, ang pagpangamuyo, ang pag-fellowship, kag bisan palabaw sanan pagwalis sa mga pulong. Dahil maraming salamat ang in Jesus name we pray. Amen, amen. Okay, pabilin sa pagtindog, alis tayo magkanta ta paglayaw sa aton Ginoo. Men, okay, so pakanta kita, palig ko bukas dira sa inyong songbooks. 159. 159, faith is the victory. 159. 159. Okay, ting bata sa pagkanta, first stanza now, ready, sing. Encamped along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in wells below, let all our strength be heard. Faith is the victory we know, that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the... Stanza number 2. Amen, sing it. We tread the road, the saints above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind's breath, with on of every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Amen, sing it. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand the foe we find drawn up in dread array. Let tents of east be left behind and onward to the fray. Salvation's helmet on his chest with truth against abound. The earth shall tremble neath our tread and echo with a shout. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that over... Last time now. To him that overcomes the foe, white raiment shall be given before the saints. His name confess in hand, then onward from the hills of life, our hearts with love aflame, will vanquish all the hosts of night. In Jesus' conquering name, faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. Amen. Another song. 118. Victory in Jesus. First stanza all together now with this, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Amen. My Savior forever, he sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing. Amen. How he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought on the chorus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever.
He sought me and bought me with his redeeming blood. Amen. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. I heard about a mansion he has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing. Amen. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Amen. Salamat. Paligupong ko. Sound. Alright, good evening sa tanan. Praise the Lord sa nga tinon nga makatipon kita kag makapangamuyo sang tingob. At the same time na makapamati sang pulong sa aton nga Ginoo. So this time padayon kita nga mag-pray, mag-gather sa mga palangamuyuan. Una naton padayon nga pangamuyuan ang aton nga pastor, yang nga family bisan pa na sa pag-lead sa aton kag ang aton nga simbahan padayon ginaton nga ipag-pray nga i-bless ang Ginoo kag padayon nga magamit gid sa tinutuyo sang Ginoo nga magpang-reach out sang mga kalagsang tawo. So ipag-pray naton no madamo ang magkalaluwas kag madamo ang mag-get involved sa pagpangdaog sang kalag. So ipag-pray nato no aton nga simbahan padayon nga magiging sold out sa soul winning kag amo na no magamit sang Dios ang aton nga kabuhi. Okay? So pipila ka mga request halin dira sa inyo pangabay ko ang aton nga mga ushers. Okay? So bulos-bulos lang Okay, dire kita mag una. Ipag-pray tagali ang safety nga travel day mama sa Masbati sa Monday. Bali buwas sa hapon. Lakat sila sa Rojas. Kag dito lang sila matinir. Bali pagka Monday amo na ilang nga travel sa Masbati. Okay, no, ipag-pray naton gali no ang pag-travel sang mama ni Brother Junel sa Monday. Nga tipigan sila sang Ginoo pun sa kay papa niya. So ipag-pray naton ang mga tinutuyo dito Okay, dire nga request. Pag-pray na ang aton nga simbahan, ang aton nga lat conflict, ang aton nga abogado, Attorney Al Rose Pilioga, ang aton nga pastor, kagang upod sa mga men nga gapin ang atubang dira. Okay, no aton nga lot conflict diri sa likod. Kagang mga kauturan naton nga nagatubang man sang sina nga case no ipag-pray naton kaalam sa mga abogado kagang pagpatungagid sa aton nga Ginoo. Okay, dire. Next nga request. Pagpalitan man gali sa mga kauturan nga maigi na matiyag sa lawas. Ang tanan nga nagabalatyag sa kalawasan, padayon naton nga ipag-pray. Okay? Mga masakiton nga mga kauturan. Sunod. Padayon ta sir pangamuyuan mga boarding house Bible study naton ang kaalam gid sa mga preacher bisan ang pagbalik man dira Bible study ni Ma'am Lilia. Okay no mga Bible studies sa mga boarding houses, kag sa tanan ng mga panimalay, and tanan nga mga government offices nga gina Bible studyan naton ipag-pray gid ang kaalam sa mga manugwali, kag ang pagluwas ng Dios sa mga ginawalihan. Okay? So ipag-pray naton. Sunod. Pagpalita pa dayon ng spiritual strength and growth kaga revival sa adlaw-adlaw nga tanan. Okay, growth and spiritual strength padayon naton nga ipag-pray sa matag adlaw. Sunod. Pag-pray tagali ang tagsa naton ka ministry nga gina-involvean. Ipag-pray taman ang yung People's Fellowship kada second week or last week sa month. Kag ipag-pray taman gali ang mga secular students nga makapanindugan pag-pray tagid. Okay, no, ipag-pray naton ang aton nga yung People's Department, bisan pa no ang mga ministries naton. Kung din kita involved, padayon gid naton nga tutuman kag ipag-pray naton nga gamiton kita dira sang Ginoo. Okay? So, sunod. Let's pray no sa mga tanan naton nga mga drivers, kagang mga tanan mga salakyan mga ginagamit no. Sa mga buluhaton, kag of course ang mga
ang stability no sa mga salakyan gid kag ang mga pwede pa dira ma-fix no sa mga concern sa mga salakyan. Kag ang safety gid pirmi sa nga tagsa ka mga gamit sang salakyan naton. Okay naton nga driving ministry, pag-pray naton ang fetching ministry, ang mga pagkinahanglanon dira mga drivers and then ang maayo nga kondisyon gid sang salakyan. Sensitive na katama, kabuhi dira ang ginadala sa ipag-pray naton no nga mangin safety gid kita every time nga mag-travel kag ipag-pray naton ang mga pagkinahanglanon sa aton nga mga salakyan. Okay? So sunod nga request. Pangamuyoan ta man ang mga nga may bisita gid kita sa buwas. Salamat sa Ginoo sa mga kalagkagi nga ginhatag. Kag padayon tay pag-pray ang mga nagauntat na simba nga makabalik sila diri no, maanuhan liwat sang revival sang Ginoo, mahatagan liwat no, kag ang mga baguhanon nga simba nga ang Ginoo gid ang magpatubo sa ila, especially no mga nanay nga ginapang-invite kabay pa ka padayon gid. Kag ang mga nagamalasakit padayon tay pag-pray nga ayon sang Ginoo, labi na si Nanay Amalia kag sa tanan nga nagabatsyag sa kalawasan. Kag ipag-pray ta man ang aton nga family no nga labi ng mga malayo sa aton, pag-pray ta ang kalawasan gid nila. Thank you. Okay na ipag-pray naton ito nga mga request. Kag bisan pa no, salamat nga si Nanay Utol. Okay na. Ano sinang Nora, pag-pray naton padayon, Nanay Amalia. Kag ang iban pa no nga nagamalasakit naton nga mga kauturan. Mga ministries, kag ang aton nga soul winning. Itugyan gid naton padayon sa aton nga Ginoo. Okay, next please. Pag-pray natin palihog sir ang mga bag-o natin ang mga kauturan, makapadayon. And kaalaman sa mga disciples, mga ga-follow up. Same thing sa tagsa-tagsa. Ipag-pray ta nga makapadayon sa grasya sang Ginoo. Okay no, ipag-pray naton ang mga bag-o naton nga mga kauturan nga makapadayon. Sunod. Let us continue pray sir sa aton nga mga unsafe families nga makabaton gid sa Ginoo kag pangamuyoan taman ang mga bag-o nga kauturan nga ga-desire nga maka-share sang gospel, pag-pray tang kalam sa pagtudlo kag dugang nga managwali pag-pray ta gid. Okay no, ipag-pray naton tagsa ka miyembros ng aton nga panimalay nga hindi paluwas kag more involvement or mag-involve sa buluhaton sa aton nga Ginoo. Okay? Ilabi na gid sa pag-share sang gospel kag pagpang-invite sang tawo. Pag-pray naton ang kaalam halin sa Ginoo. Sunod. Pag-pray ta gali sir ang music ministry, dugang manugtukar. Okay, music department padayon naton nga ipag-pray ang paglinis sa Raymart kag ni Nono Jeremy and the rest no sang involved dira itugyan gid naton sa Ginoo. Some more? Nagapasalamat ako sa Ginoo kag sa mga prayer ninyo nga negative ang result sang akon ultrasound. Kag gina-pray ko man si Erika nga kabay pa normal lang ang pagbata niya, normal delivery. Okay no, ipag-pray naton ang apo ni Nanay Utol, si Erika, ang safety nga pagbata. And then salamat sa Dios no nga naging negative ang results sang ultrasound ni Nanay Utol. Sabi ko it's a boy. So pero salamat no nga ang Ginoo is naghikot kag nangin maayong sitwasyon ni Nanay. Okay? And iban pa naton nga nagabalatyag nga mga kauturan ipag-pray naton. Some more? Salamat man sir sa prayer sa church kag pastor. Salamat sa Ginoo nakagawa man gina si mama kag pag-pray ta padayon ang kalig-on ang iya total recovery misan pa kay papa misan pa pag-pray ta man padayon mga baguhan padayon nga mag-grow makapadayon kag mga prospects sa water baptism kag tagsa ka mga ministries ang pag-bless gid sang Ginoo. Okay no, ipag-pray naton padayon sinang Nora and then ang iban pang pang request bago lang. Okay, some more? And then sa sinigali nga gabi may bisita kita si Nivea Ivory Agudo. Okay no. Okay, welcome gid day. Although kasimba naman na siya kada Domingo, but first time niya sa sininga prayer meeting. Okay? Some more request. Let's pray sir sang mga kauturan sa guasang pungsod ang pagtipig sang Ginoo kag si mother man gali ang pag-ayos sang Ginoo kag ang follow-up check-up niya sa Thursday palihog pray. Okay no, mga kauturan naton sa guasang pungsod ilabi na gid ang mga supportive sa buluhaton sang Ginoo. Ipag-pray naton no padayon nga i-bless sila sang Ginoo kag more faithfulness pa kag amo na no bisan pa sa kay Nairolin ipag-pray naton ang pag-ayo niya kag ang mga check-ups niya pa no
So itugyan ginaton sa Ginoo. Okay, some more request. Pag-pray ta sa rangaton government agencies, local and foreign missionaries. Local and foreign missions paday naton nga ipag-pray kag bisan pa nga aton nga Bible school dugang nga mga maghalad sang kabuhi sa full-time ministry kag ang pag-umpisa sang klase ipag-pray naton nga maplastar ina kag madamo ang magpa-enroll kag madamo ang magpagamit sa aton nga Ginoo. Health sang aton nga mga workers padayon gid naton nga ipag-pray nga i-sustain sang Ginoo kag ang mga nagamalasakit nga mga workers no itugyan naton sa Dios nga ayuhon gid sang Ginoo. Okay? Some more. Palihog dala sa pag-pray gani ang pagkuha ni Gia sang board exam daw sa this coming sa April. Hopefully kabay pa nga makapasar siya ang palihog. Okay no mga board takers naton si Gia and then the rest no nga mga magatake sang board exam. So itugyan naton sa Ginoo. Buligan naton sa pagpangamuyo. Some more? Meron pa? Okay, kung wala na gid man, so karon no, kung may mga dugang pa, pangabay naton no pagtindog ang tanan and then naton nga song leaders sa pagkari. Page 228, the fight is on. 228, 228. Choir stands out together now, sing. The fight is on, the trumpet sound is ringing out, the cry to arms is heard afar and near. The Lord of hosts is marching on to victory, the triumph of the Christ will soon appear. The fight is on, the Christ. Oh. Amen. And colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner over us, we'll sing the victor song at last. The fight is on, arouse His soldiers brave and true. Jehovah leads, and victory will assure. Go back, hold on, the armor God has given you, and in His strength until the end endure. The fight is on, amen. And face to face is turned away, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weak. Be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner over us, we'll sing the victor song at last. Amen. Sige, paligupong ko. Pati ito special number. Sound. High upon this mountain, where the sun is shining bright, my heart is filled with gladness. Here above the cares of life, but I just come through the valley of trouble, fear and pain. It was there I came to know my God, enough to stand and say, even in the valley, God is good. Even in the valley, He is faithful and true. He carries His children through, like He said He would. Even in the valley, God is good. This road of life has led you to the valley of defeat. You wonder if the Father has heard your desperate plea.
But there is hope in that rugged place where tears of sorrow drown. Can you hear him gently whispering, I'm here, and all is just even in the valley, God is good. Even in the valley, He's faithful and true. He carries His children through like He said He would. Even in the valley, God is good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Even in the valley, God is good. Right. So, salamat liwat sa sining tinion, no? Makapadayon kita sa pagdulong sa Dios sa atong pag-believing. Mga kauturan nga God is still in the business of answering our prayers as we have proven sa aton nga pagkabuhi. Kag we do not do this ignorantly, although nga may damo pa mga bagay that we will be proving, no, sa mga miraculous nga buhat sang Dios, bunga sang pagpangamuyo, but I believe enough na ang aton mga experiences panong Dios nagasabat sang aton mga prayers to convince us that indeed prayer is necessary. Amen. And great and wonderful things, great and mighty things are still ahead, being prepared by the Lord. Amen. Muna gani everything sikreto para i-bless kita sang Dios ginlay down na sang Ginoo. Bot silingon ara na gid lang niya sa aton kung gusto ta i-bless sa Ginoo, no, himuon nato na. But silingon pag way tagin bless ang Dios hindi niya sala sang Ginoo. Naintindihan nyo? Kay desire gid iya sang Dios nga i-bless ang tao. Okay? And it is because nga wala naton ginahimo ang gusto sang Dios. That is the reason why nga we miss, no, sang mga pagpakamayo nga gin-design sang Dios para sa aton. Okay? Again, pagway ang tao gin-bless, hindi niya sala sa Ginoo. Sala na iya sang tao. Okay? Now, continue naton ipag-pray ang aton nga mga concerns. Amen? Labi na sini nga tuig, no, na makita naton how God will fix the things that are needed to be fixed sa aton nga kabuhi. May it be spiritual, may it be physical, may it be material, whatever it is, because God is able to fix anything. Amen. And let us, stand on that principle as we face again this year. Amen. And indeed, no, start sang tuig, may mga challenges na dayon, besides ang mga existing mga challenges sa aton. And we praise the Lord
that He is still on the throne. Amen. He is still the King of Kings and the Lord of Lords. He is still the omnipotent God. He is still our loving God. Amen. Merciful God. And He is still our caring God. And muna no, continue ta pangamuyo nga gamiton ta padayon sa Dios. Amen. Sa iyang buluhaton kag we can be a channel of His blessings to accomplish His purposes sa sining kalibutan, especially sa kaluwasan sa kalagsan tao, and to accomplish mga kauturan sa mga bagay nga connected sa kadayawan sa aton Dios at connected sa kaluwasan sa mga kalagsan tao. And of course, mga bagay sa kabuhi naton nga kinahanglanon i-fix. Amen? No, i-allow nato ng Dios nga i-fix na. I myself, may mga bagay sa kabuhi ko nga napangayuan ko bulig sa Dios nga buligan niya ko nga ma-fix. No, and kita ko sa sining nga simbahan damo-damo pa mga bagay nga kinahanglanon mapangkayo. Okay? Mapang-fix sa aton yung mga kabuhi. And salamat ang aton Ginoo is amo na nga Dios. So ang provision para sa lote naton, provision para sa daily needs naton, kag of course no, ang padayon nga pag take care sang Ginoo sa tagsa ka mga pagtuo kag pagpalangga sang mga miyembro sa Dios. Are you with me? No, I tell you, pag kulang ang pagtuo ta, hindi kita kapadayon. Pag kulang ang pagtuo ta, hindi kita kapadayon. So, siling ko gidaw, no, nga basta gani may mga dalagko ta nga mga challenges, especially sa financial, may mga gakadula gid. Pero siling ko, why na ko sinagakatingala. Amen. Ang nasuban ko lang iya, nga hindi sila i-bless ang Ginoo. They will miss the blessings of God. No? And of course, ang Diyos iya will use those who are willing to be used. No? The story of Gideon and the 32,000 soldiers nga at the end, it was only pila? 300 against innumerable enemies. Hello. Halin sa 32, pakadto sa 300. Very outnumbered. But because they were they have confidence in God, they were committed, they were careful, they were courageous. So, gingamit sila sang Ginoo. No? Muna gani nga ang aton niya handom is to produce people with quality spirituality, with quality spiritual life. Amen. No, anon mo lang damo-damo nga hindi man magamit sang Dios. So although ang desire naton damo pagit ang malambutan kagda, pero ang andong ginaton niya nga hindi lang maluwas kundi magiging quality members. Amen. We are not only after sa quantity but we are after sa quality. Okay? Kag ang quality ma-attain lang na iya pag in-apply ta ang pulong sa Dios. If we accept the challenge. Pero ang mga nahadlukan niya sa challenge, hindi na sila magamit sa Ginoo. Okay? And kisa maging pabugat lang na sila. No? Usabla kung may mga tarantado ka nga upod, pati ikaw ma-influensyahan pa. Hello? Nga no, ano paglagan mo kay kabitan niya ka? Intindihan nyo? No? Pag may kaaway, kupan niya ka iya. Kundi duha ka mong inlabo.
Kita nyo? Muna nga silin sa Ginoo mga talawit papulian na. Mga talawan papulian na. Hello. No? Kay mano lang nga muna, no? Madalahig lang nga muna sa mga katalawit nila. Okay? Bangon sa ila katalawit, pwede pa ka muna nga baligya. Pero hindi amo nang mensahe naton sa sininga gabi, no? Kadto ta sa aton yung mensahe, amen? All right. Hebrews chapter 11 once again, Hebrews chapter 11. Excuse me. Kadto kita iya sa mga taong naging mga modelo, mga baganihan sa pagtuo. Amen? Okay? So, ginpanglista na ding ilang ngalan, ginalaw sang Dios nga malista ang ilang ngalan, bagod sang remarkable nga pagtuo nga may ara sila. Okay? Hebrews chapter 11 verses 8 to 10. And then mabalik kita karon sa Genesis chapter 12. Okay? Tara na? Sige, basahon naton verses 1 to 10. Everybody go with me now. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Balik ta sa Genesis chapter 12. Okay, Genesis chapter 12, palihog sa aton nga mga Bibles. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Are you there? Okay, verses 1 to 9. Okay, basahon ta, ready, go. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed out of Haran. And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. And Abram passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. And the Lord appeared unto Abram and said, Unto thy seed will I give this land. And they builded he an altar unto the Lord, who appeared unto him. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, and having Bethel on the west, and Hai on the east, and there he builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. And Abram journeyed, going on still toward the south. Loving Lord, Heavenly Father, thank you sa pulong mo. Salamat that it is still perfect, that it is still powerful, that it is still perpetual, and that it is still pure. I am praying that you will continue to help us to preach the word, to share the word. This is the text of our preaching, and I am praying, O God, that you will continue to help us value thy word, love it, live it, be loyal to it, and we are praying, O God, that we will be the kind of Christians you want us to be. Help me now
I admit that I am nothing if you will not help me. I just want to be a channel of your blessing. So help me, O Lord. With my limitations, I am only depending upon you. Speak through my mouth and control my mind that I may be a channel of blessing tonight for your people. At tanan pagdayaw salamat, balik namon sa imo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, balik sa pagpungko, palihog, madamo gid nga salamat. Now, makita naton mga kauturan, no, nga ang sunod diri nga Bible character nga aton pagatun-an wala iban kundi si Abraham. Ang una nga ngalan ni Abraham was only Abram. Ang Abraham was an expanded name. Amen? Nga ang buot silingon, the father of many nations. Hindi lang si Abraham gintawag nga the father of many nations, gintawag man siya nga the father of faith. Amen? Gintawag siya nga the father of faith. Kag hindi lang siya gintawag nga the father of faith, gintawag man siya nga the friend of God. Are you with me? No? So, ang iban iya, ang mga title nga kakabit sa aton ngalan, mga title nga mga negative. No? Although nga hindi naton madula because we are imperfect people, kag bisan pa sa Abraham, mga kauturan, may mga flaws sa iyang kabuhi, pero salamat nga, in general view, si Abraham, no, naging outstanding siya because of his faith. Amen? Kag dako-dako ni sa kaayong blessing sa aton, the reason why nga insulat diri ang iyang ngalan sa listahan sang mga baganihan sa pagtuo because mga kauturan, it is worth imitating. It is worth studying. Amen? It is worth learning kung paano si Abraham nagkabuhi sa pagtuo. Naintindihan ninyo? So, pag siling natin pagtuo, it is taking God at His word. Pag anong ginambal sa pulong sa Diyos, wala na kita diraya objection. Amen? Wala na kita diraya sang iiban, wala na kita diraya sang idugang. Now, when we say faith, it is total dependence upon God. Bugos nga pagsandig sa aton Diyos. Amen? It is not a leap in the dark, but it is an act based upon the clear, concrete Word of God. Okay? So, makita natin mga kauturan, no? Ang example sang pagtuo nga may ara si Abraham. Alright? Kag sila diri sa pulong sa Ginoo, sa verse number 8, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. So makita natin diri, ang una-una actually, this is one remarkable, hindi lang ni makita, this is one common result of faith. Amen. Kag ang tao may pagtuo nga tuod-tuod, amo ni ang isa ka common, bot silingon nakita gini niya. No? Bisan sino ka man, no, regardless ang rasa, regardless ang status naton mga kauturan, amo ni ang isa sang mga common results. Sang natuod nga pagtuo. Okay? Abraham's faith is an obedient faith. It is an obedient faith. Lantawan nyo sila niya, no? Ang Diyos naghambal sa iya nga magwa siya sa Ur of Chaldees. Why? Because Ur of Chaldees is an
idolatrous place. It is a place nga ang tao wala nagakilala sa matuod kag buhi nga Dios. It is a wicked place. Amen? No? So, ang aton nga Dios mga kauturan, hindi siya makagamit sa aton mientras tanto ang aton pagkabuhi ara kita sa duog sang kalautan, ara kita sa duog sang no? Iba nga Dios ang aton ginatuuhan kag nakilala. Na-notice nyo nga, no? Wala ta ginagamit sang Dios katulad sang paggamit subong sang Dios sa aton, no? Sang una, sang ang Dios nga aton ginkilala, kag ang Dios nga aton gintuuhan, hindi pa matuod nga Dios. Unless mga kauturan nga makilala tang matuod nga Dios, kag tuuhan ang matuod nga Dios, talikdan ang hindi matuod nga Dios, talikdan ang malaot nga duog sa aton nga kabuhi, well, we could not really say that we have true faith. Proper faith. Makita naton mga kauturan nga ang tuod nga pagtuo sa matuod nga Dios magtulod sa aton nga maging masinulundon kita sa Dios. No one will believe us that we have faith in God, no, if we are not seen obeying Him. Why may magpati sa aton nga gatuo ta sa Dios nga wala man tagasunod sa Dios? Ha? Because obedience is a clear, concrete proof that we believe in God. Ang pagsunod sa Dios amuning klaro kag konkreto mga kauturan nga, konkreto nga balasihan, ebidensya nga kita gatuo sa matuod nga Dios. Okay? Amo ni sa Abraham, no? Siling sang Dios sa iya gwa kada sa Ur of Chaldees. Okay? Kag kadto ikaw sa duog nga igahambal ko sa imo. Kag ang hambal sang Biblia diri, he went out not knowing whither he went. Lantawa pala, nami, no? Ang pag-obey nga may pagtuo, it is an obedience based upon the character of God rather than a clear path. Naintindihan nyo? Wala ginklaro sa iya sang Diyos, wala ginatagan sang mapa. Why man siya ginatagan sang kumpas? Why man siya ginatagan sang Google Map or Waze? Ang siling sang Dios, just go out. Just go out. Alright? Not knowing. Kundi sa dalon sang Dios. Sometimes kita, no, ang prayer naton, Lord, ipakita lang sa akon ang klaro nga dalanon kay masunod ko. Actually, hindi gali na iya amo ang pagtuo. Ang pagtuo iya pasunod kita bisan pa daw hindi klaro ang dalanon. Ano ganina nga kanta? Di ba may kanta sina? No? Nga nadumduman ko nga kanta pero hindi ko madumduman ang exact nga lyrics. No? Pero ang pinakapunto sina ang kanta, sunod lang sa Ginoo bisan pa nga hindi klaro ang dalanon. Naintindihan nyo? Because the God who guides us is the God who knows the right direction for us. Now listen to me. It should be based upon the character of God. Now, do you think our God will bring us to a wrong direction? Sipuliagin pa siya ni Abraham. No? Bisan wala naging klaro sa iya ni Abraham ang direction
Pero kay nagsiling ang Diyos, nagwa siya, he believed that God, ang kaganong ambas ang Ginoo, siling niya, I will bring you to this place. And he believed that his God was faithful. Is faithful. Ang Diyos niya matutom, he believed in the character of his God. That his God is faithful. He will not bring him to a wrong direction. Are you with me? No? Kabalo ka mo, kung ang tanan klaro na kita ka na, hindi na naiya faith. Di ba nga, there are times nga, sige lang, no? Hindi man subong klaro, no? Just go on, because along the way, God will just unfold His perfect will upon our lives. No? Sa nagasunod ta sa Dios, ginabuksan pa lang sa Ginoo. Daw pasol pa lang nga, pag nag-abot ka na di, buksan naman sa Dios ang next nga step. Pag abot ka na, buksan naman sa Dios ang next nga step. No? Amo ning ginimo sang Dios sa kay Abraham. He did not exactly gave Abraham the exact direction, but he just said, just go out, do the first step. As we do the first step, God will unfold the second step. As we step the second step, God will guide us to the third step. You see? Base it upon the character of God. Not upon a clear path. Isa ko tayo masiling pata nga, kung i-bless mo ko Ginoo, masunod ko. Na? We need to obey, mga kauturan, based upon the command of God and not based upon our conditional, our conditions. Silingon, we are not in the position. In a conditional position, we are not in that position. In the position. Amen? Nga kita yung maghatag sa Diyos ang kondisyon. If you really believe in God, must step out kita based upon His command. Kay hambal sang Diyos. Do you believe it? Sino naghambal? Diyos. Nabuting ba lang Diyos? You see? We need to understand that. We need to obey based upon the capability of God and not based upon our own power. Hello? Okay? Remember may power man sa Abraham, kay leader siya mo. He was a patriarch. Pero hindi dira na base sa aton posisyon. Amen? Kundi ibase naton mga kauturan sa character, sa capability, sa command sa aton nga Ginoo. Though the path may be not so clear, we just need to obey because that is faith. Una yung natuon yung pagtuo. Amen? Isa inang maukay kita kay may ginasaligan kita nga sweldo. That's not faith anymore. Hello? Faith is obeying God, though unclear ang path, ang dalanhon. Okay? Because knowing along the way, anong ang basang Diyos, He will never leave us nor
forsake us. Okay? Is God able to do that? Oh, yeah. If you do not believe it, then tutupirde. You see? We need to understand that Abraham's faith was an obedient faith. Kadto ta bala sa Genesis? Kadto ta, balik ta bala sa Genesis chapter 12 and let us see some clarifying verses na nungod mga kauturan sa aksyon ni Abraham showing his faith. Ano nga ba sa Bible? Now the Lord had said unto Abraham. Sino naghambal? Ang Diyos. Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Hello? Okay? Now, it was not easy. Because sometimes bala ang family ties. Ha? Kadamo sa aton balaan, hindi kita ka-obey sa Dios. Why? Because ginabalikid ta ang aton pamilya. You see? Ginabalikid ta ang aton pamilya. Pero siling sang Ginoo, okay? Base it upon the character of God. Pamangkot, is God able to take care of our families? During ito ka-struggle, kag pirmi ko sa inyo ginahambal, mga kauturan nga experience ko na. No? Nag-struggle ko. Why? Ang desire ko nga buligan kung akong ginikanan. Okay? Buligan ko sila mabatak sa kapigaduhon. At the same time, kapalo ko tinawag ko sa Diyos. Ga-struggle ko. You see? Pero until, no, nga nag-abot sa punto that I've realized nga anugin ang mahimo ko para sa akong ginikanan nga hindi kaya himuon sa akong Diyos. Kung kaya, no? Kung ma-providean ko ng akong ginikanan, hindi kaya providean sa Diyos. Kung i-take care ko ng akong ginikanan, hindi kaya i-take care sa Diyos ang akong ginikanan. Base it upon the capability of God. Base it upon the character of God. This is the faith of Abraham. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth blessed. I like verse number 4. Ano nga ba sa verse 4? So Abraham departed as the Lord had spoken unto him. Take note of that. Abraham departed as the Lord had spoken unto him. He knew his God. Amen? Kilala niya ang iya Diyos. Hindi tawong naghambal sa iya. Ang iya Diyos, kang kilala niya ang iya Diyos. And he has no reason not to obey unless he did not believe in his God. Amen? Mga kauturan, makita natin diri. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him. And Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed out of Haran. 75 years old siya sa nag-surrender siya sa panawagan sang Ginoo. Basi ikaw amo maning imo prayer kung mag-75 ka lang. Ina kung buhi ka pa sa 75 years old. Tinihan nyo? Okay to sa ilay. Sa una kay lawig pa to ilay ang mga kabuhi. Aton subong niya makasisintas tenta kasubong niya. Lipay-lipay na mo. You see? Tihulaton mo pang 75 base silang nila tambok ng mga hilamon sa lulubman mo bago ka mag-75. You see? Hindi lang ni pagbasihi. May Ecclesiastes 12:1.
Remember now thy Creator in the days of thy youth. Amen? It was an obedient faith. Number 2, it was an obtaining faith. It was an obtaining faith. Ano nga ba sa Biblia? Balik ta sa Hebrews bala. Dolang amo lang ni damo pa ni mga cross references pero diri lang ta ma-focus sa duha, no? Very broad balan ang life ni Abraham. Pag inbasa naton sa Bible, no, we can learn so many things. No? But kung aton mga kauturan tun-an, no, ma-close in kita, no, nga ang dako nga factor sa iya kabuhi was his faith. Amen. All right? So siling niya sa verse number 5, by faith he sojourned in the land of promise. Ano na? He obtained. Amen. Naabutan niya ang lugar na ginhambal sang Diyos sa iya. You see? As in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Tandaan natin mga kauturan, hindi pwede nga ang aton pagtuo, wala lang. Ano ka mo mga kauturan, yang aton pagtuo, magdala sa aton sang madamo nga mga bagay halin sa Dios. Diri makita naton, because of his faith, he obtained the promise. He obtained the promise. Anong promise ang Diyos? Just get out. Ganunta ka. Sa duta, gitaman ko sa imo. Gin-promise ko sa imo. And look at here. He sojourned. Harap na siya. Na-obtain niya, naangko niya. Ang in-promise ang Diyos, and this is just one promise. Kapag kita nga perti ka damo sang promises ang Diyos. Pero ang point natin, no? Mostly sa mga promises ang Diyos, kay may mga arada nga unconditional. No? Ang nga promesa ang Diyos. Like ang hangin, unconditional. Nga blessings ang Ginoo sa tao. Bisan duwol ang tao, ginapaginhawa sa Diyos. You see? Now, ang ulan, although nga kung kaisa, ginakontrol sa Diyos ang ulan, but generally speaking, bisan ang dungol nga tao na makabenepisyo sa ulan nga ginapadala sa Diyos. Pero majority sa mga pagpakamayo sa kabuhi ta, hindi naton ma-obtain kung wala ta pagtuo sa Diyos. Ang condition sa Diyos, tuhi siya. Tuhi siya. Diba? Yung isa na paras na balaho, gusto mo pa kamayuhon, magpisan. Di kundi ka man di mo magpati, tamad ka manggapon, paano mo ma-obtain? Pero kung napati ka, nagtuo ka sa sinang prinsipyo, and not realizing this is the principle of God. Nga ang hambal sa Ginoo, ano ko no? Ang tamad nga tao, magaimol. Ang tamad nga tao, magaimol. Upod ni sila sang bisyuhan. Ang tao nga bisyuhan, magaimol siya. No, it will bring them to poverty. Pero ang tao nga mapisan, ginhambal ni ano? Ginhambal ni Solomon? Ha? Lantawan niyo ang subay. Grabe sila ni Solomon, kamo nga mga tamad. Ha? Pitidlok mo sa subay. Can you imagine? Ginhimo ni Solomon nga instruktor sang tao nga tamad ang subay. Ang subay niya, nakatulog ka na, sige pa na sila trabaho.
Kung may ara, dahil na isa kabilog na ano ni ng kalamay sa imo bibig. Nagmasimputan na iya sang subay. Gahurago ka na iya, kwao na iya gyapon sang subay. Wala sila ni ano, ha? Kamu nga mga tamad. Sorry. Kamu nga mga tamad, patidlo kamo sa subay. Kay ang subay, grabe magtrabaho. Kaya ginatulot nila nga maabot ang tig-ululan. Kag pag tig-ululan, hindi na sila katrabaho. Kung buot silingon dire is, magnapisan. Sa panahon sa obra-obra. Hello? Now, prinsipyo na sang Dios. Tigunuay kasi naggato. Nato, hindi ta ma-obtain. Sound check. Check. Checking sound. All right, now. Makita natin mga kauturan, it's an obtaining faith. Okay? He obtained the promise. The promise of God. Promises of God. Actually, hindi lang amo ni ang promise nga nabaton ni Abraham. Gin-mention to si Isaac at si Jacob. Di ba? Di ba gin-promise man sang Ginoo si Isaac? And he obtained. You see? Makita natin mga kauturan nga, na-obtain niya ang promise ng Diyos, and then makita natin nga, he obtained patience he needed. Nakaangkon siya sang pasensya halin sa Diyos nga iya kinahanglanon. Kabalo ka mo, ining pagtuo, maghatag ni sa aton pasensya. Para mga kauturan, makapadayon kita. Tinihan nyo? No? Hindi ta maging pulok-pulok. Pasensya lang. Ibasi lang sa kung anong ginambal sa pulong sa Ginoo. Di lang magsako. Actually, naka-learn na di mga kauturan sa Abraham. Bangod sang iyang naging less ang iyang patience, makita naton mga kauturan niya, amo na nga nag-create sang problema. Kay grabing iyang desire nga makaangkon sang manunubli, abi niya, hindi na magbata si Sarah. Pero, muna nga, sa nagsiling si Sarah nga, basi paagi sa akon nga sulugoon. At inagsugot man si Abraham. Muna nga natawo si Ismael. Muna nga nagdulong sang problema. Hasta subong ang problema nga dulot sina. Kay si Ismael amuni ang tatay-tatay sang mga Arabo. Mga Arabs. Okay? Nga grabe ang kontra nila sa mga Jews. Are you with me? Kay hindi nila mabaton nga ang legitimate nga heir ni Abraham ang mga Hudiyo. Amo na nga naghimo man sila sang ila doktrina nga hindi lang isa ang asawa. Pwede kadamo asawa. Na? So bisan tatlo ang asawa, legitimate gyapon na nga bata. Amo na ang gin-develop nga doktrina sang Islam. To justify sang ila panindugan nga sila legitimate man nga manunubli ni Abraham. Di siyempre mga Hudiyo hindi man niya magsugot kay sila manggid yang legitimate nga manunubli mo. But look at that. No? Siling ko na
ining maging lista diri sa Hebrews chapter 11, makita nato ni mga kauturan niya, hindi man ni sila mga perfecto. Pero makita naton nga na ang ila pagtuo naging obtaining faith. What was promised to them, they obtained, and the things that they needed to continue on, no, sa pagkabuhi para sa Diyos, na angkon nila. The patience, the power, amen? Okay? The persistence, na angkon nila mga kauturan, okay, para makapadayon sila. Naintindihan niyo? Amo ning tuod niya pagtuo. You see? Number 3. Not only it is an obedient faith, an obtaining faith, it's also an offering faith. It's an offering faith. Balik ta sa Genesis chapter 12. Diri lang ta, no? All right, Genesis chapter 12. Excuse me. Look at sa verse number 6. And Abram passed through the land unto the place of Shechem, or Shechem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land. Look at verse 7. And the Lord appeared unto Abram and said unto thy seed, ano ko no? Will I give this land? And there builded he an altar unto the Lord, who appeared unto him. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west and Hai on the east. And there he builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. It's an offering faith. Anong buot sa lingon? Hindi pwede nga kita gatuo sa Dios tapos wala taga-simba. Kaya ang offering diri sa Bible, especially sa Old Testament, makita naton ga-speak ina siya sang worship. Basta maghalad gani sila, no? Ga-speak ina sang worship. Kag basta gin-mention ang altar, that is worship. Amen? Naghimo siya sa altar. Tuliin nyo sa Bible, basta maghimo sila altar, connected na sa simba. Masimba na sila. Kaysa sina nga altar, mahalad na sila sa Diyos. Naintindihan ninyo? No? So altar is not only a place of prayer, but it is a place of worship. Acknowledging mga kauturan, the worth of God. Klaro? Subot sa lingon, sala gali ng hambal nila nga, pastor, basta may pagtuo kaya, bisan sa puno ko lang yung saging. Remember, may ara kita ginatawag nga private worship. Kag may ara ginatawag nga public or collective worship. Hindi pwede nga private worship lang ta. Kag hindi ta sang public worship or collective worship. Kay ginsugo taya sang Dios nga magtipon ta. The reason why nga ang church iya gintukod. What's the church for? Kung okay malang nga mag-private worship lang ta, kag hindi ta maghimo collective worship? Naintindihan nyo? Makasimba ta nga gaisahanon. Pero ginsugo ta sang Dios nga magsimba kita tingob. Hindi po, hindi na nga gatuo ta sa Dios tapos gasimba lang tayo sa private para sang hambal sang isa. No? Indigenous siya kuno. Self-worship, self-offering, okay?
Self-supporting. Kita ninyo? Why na kulukan to sa simbahan, hindi amo ng pagtuo. Kaya kung gatuo ta sa Dios, masimba kita. Hindi pwede nga hindi ta magsimba. Hindi pwede nga hindi ta hatagan importansya ang simbahan sa Dios. Although nga hindi lang worship ang purpose ng simbahan sa Diyos, but one of its greatest purpose is to worship God. Magtingob ta para dayawon ang Diyos, bayawon ang ngalan sa Ginoo. Pasalamatan siya kag alagaron siya. Naintindihan nyo? Kag kung tandaan natin, makita ta Abraham was a man of worship. He's a man of offering. Kung lang taon natin di sa Genesis chapter 22, makita natin ang account that even his only son, he was willing to offer it before the Lord. Tandaan ang pagsimba, hindi hapos. May mga tinion nga ang pagsimba, perti kamudlay on our part. Tikita natin, isipabla, masimba siya sa Ginoo, ang iya ihalad, bata iya. During the time ang gina-require sang Diyos, blood offering. Ang sapat ginadudo na, kag ang dugo gina-offer sa Diyos. May mga tao nga negative nga ba, daw grabe man nga Diyos ya, barbaric nga dugo. Why nila ya ma-realize nga picture ina iya. No, sang kabuhi ni Jesus Christ nga i-offer ya sa cross of Calvary. Kita nyo? Hindi hapos-hapos, but still he worship God. Galakat lang sa guro, pero grabing panumdum niya. He will be the one to slay his son and offer it before the Lord. Okay? It was not easy. Intindihan nyo? Amo na do not think ang pagsimba will always be convenient. Do not think ang pagsimba nami-nami lang permi. May mga tinion nga, perti kabudlay sa aton sitwasyon, pero dira na makita ang aton pagtuo. Kung may matuod kita nga pagtuo, kay bisan ano kabudlay, basta pwede lang ta magsimba, masimba gyapon ta. Ito gyapon ta sa simbahan. Hamuning klase pagtuo may ara si Abraham. It was an offering faith. You see? Or in other words, it was a worshiping faith. You see? Naintindihan ninyo? Okay? Now, lastly, tapos na. Not only it's an obedient faith, not only it's an obtaining faith, not only it's an offering faith, but it's also an outlooking faith. Outlooking faith. Balik na sa Hebrews chapter 11 and verse number 10. Ano nga ba sa Bible verse 10? For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Pagtuo na nga ang panulok, hindi lang sa sining kalibutan. Pag siling natin outlooking, another word sina is anticipating, expecting. Amen? Buot silingon mga kauturan, no? Beyond
sa nagakatabo o subong, no? May gina-expect kita nga mas dako, mas maayo. Amen? Kag amo ni nga ambal sang Bible, ang ginatulog ni Abraham is that city, no? Nga ang pundasyon kag ang nagtukod, wala iban kundi ang Diyos. Ano ning ginatulog niya ya? Langit. Are you with me? Langit. Nga ang buot sa lingon ang matuod mga kauturan, iya nga pagtuo, biyan sa sining kalibutan ang aton kalananawon. May mga expectation kita yabihan sa sining kalibutan. Naintindihan ninyo? Kaya kabaluman tayo nga, ining kalibutan niya, bayaan tani. One day. Kaya balik lang tadi iya kon mag-millennium na. Ha? Kag magkabuhi tadi sa perfect nga pagkabuhi sa sulod sang 1,000 years. Pero ang point naton mga kauturan is that makita naton nga, no? Gakabuhi si Abraham na sa sining kalibutan during his time, pero may ginatulok siya nga langit. Okay? Ang promised land nga iya ginlontaran, it was a good land. It was a blessed land. No? Nga ginaman sang Dios, it was a beautiful land. Pero duog to iya nga may mga problema gyapon. Duog to iya nga hindi perfect. As we know, ginaway pa nila iya ang mga residents dito. Bag-o nila na angkon. Naintindihan nyo? Pero ang langit iya. The city, mga kauturan, nga ang pundasyon kag ang nagtukod, wala iban kundi ang Dios. It is a perfect place. Butsilingon, ang sa tanan nga pagpakamayo kag sa tanan nga naagyan ni Abraham sa pagkabuhi iya, sa pagtuo sining kalibutan, no? Mayara siya iya ginatulog, mayara siya gina-expect. Nga duog nga pagaluntaran, mga kauturan, nga perfect nga duog. Nga ginaman ang Dios. No? Kag kundiri, na-prove niya nga ang gin-promise ang Dios nga duog ginaman sa iya, he also believed nga ang langit nga ginaman sang Dios sa iya will one day be a reality. He will dwell there. Amen? Tituod sining kalibutan, lantawan nyo bala? Damo ta gina-enjoy nga mga pagpakamayo ang Dios, pero sa pihak nga bahin sina, damo di mga bagay nga way tananamian. Naintindihan nyo? Ha? Ano ka mundua? Ano istoryahan nyo? May mga bagay tadi nga way nanamian. You see? Pero sinang duog, maginaman sa Diyos. Diba? Anong description sa Ginoo? It will be a place that there will be no more sorrow. There will be no more pain. There will be no more crying. There will be no more sickness. There will be no more death. You see? It's a perfect place. It's a peaceful place. It's a praiseful place. Duog sang pagdaya, wala ka na may mabatian nga mamuyayaw pa. Hello? Why na to mabatian nga mga
Kita nga tinamad pa sa pagsimba. Why na tato may makita mga kauturan nga, no? Tingkuling isip. Are you with me? It's a perfect place. Ini na tato magproblema. Brother Leo, hindi ka na to magproblema sa imo panulok. No, hindi ka to magpatituhaw. Ang amen mo daw, wala pagtuuhaw. Amen. Hindi na tato magproblema sa aton tuhod nga nagasakit. Hindi ka na magproblema sa imo hyperacidity. Ha? Akon siguro gaatake kay sakit ulo ko. Hindi na ta magproblema sa inugbakal ninyo. No? Mga babae, hindi na magproblema sa inog makeup nyo. Inog lipstick nyo. Hindi nyo na to kinalanon lipstick. Hindi na kinalanon to makeup. Hindi nyo na problemahan ang stocking to. Mga lalaki, hindi nyo na kinalanon problemahan ang 7-Eleven. O sining kalibutan, di bla ang ilalay nga panulok diri lang. Amen. Kita ya may ano? May panulok kita out sa sining kalibutan lang. Hindi na iya maangkon sa tao nga wala pagtuo sa Dios. Because the God whom we believe is not only the God of this earth. He is not only confined to this earth. He is the God of the universe. He is the God who prepared this perfect celestial city. Diri anuman kanami sang aton balay. Gadaan. Anuman kanami sang imo gamit, imo relo. Gadaan. Lipay-lipay ka kung bag-o pa, pero pagkalipas ang 1 ka tuig, 2 ka tuig, damo nagasgas. Huwag ka na nalipay. Ang salakyan, lipay-lipay ka kung bag-o. Daw hindi mo pagpasagairan. Daw hindi mo pagpahikap sa mga kabataan kay basi kurisan. Pero paglipas ang pila ka tuig nga damo nagasgas, damo nagupi, kay damo na sagain. Huwag ka naman. Diba? Diri ang material nga bagay galipas. Gadaan. Kakaguba. Pero may ara iya syudad. Nga ginaman ang Dios. Nga ang tanan wala gadaan. Ang tanan wala kakaguba. Amen. Diriya, once maguba. Nagasgasan lang gamay, pila ng gastuhon mo magpapinta. Amo? Kita mo tong abatsa. Pila to ang what? Ang quotation? 147,000. Mayo lang kay may insurance. Pero imagine mo na, no? Pero sa langit, why na yan ang mga problema katulad sina. Kaya ang tanan to, wala gadaan, wala kakaguba. Amo na nga siling ni Abraham, I'm looking for that city. His foundation and builder is God.
Wala mga kauturan may ano pa. Actually ang final nga destination sang aton pagtuo. And I would believe the best blessing sang pagtuo ta is to be in that place. To be in that perfect place. It's an outlooking faith. Ha? Wala ta na-conceal lang sa, na-confine lang sa diri sining kalibutan. No? Ang panulok tagalapos. Do may x-ray vision ta. Hello? Kita tang panganod, kita tang bluish nga sky, no? Beyond that, bisan hindi ta makita, pero galusot ang panulok ta, that beyond that, there is place nga gintukod ang Dios, kagin aaman sang Dios para sa aton. Nga hindi kabaylo anuman nga kondisyon, kag anuman nga manggad, anuman nga material nga bagay sa sining kalibutan. You see? Sino lang tao nga may ara sina? Tao nga may pagtuo sa Dios. Salamat sa kabuhi ni Abraham. Amen? Na? Muna gani kung maglain, di ba maglain ang sitwasyon natong kisa masilinan ta dayon nga anyway, ano man matabo sa aton, may langit man ta. Tama? Ha? O ang iban gani, lang tao bala kung magrabing problema, ang prayer ta dayon, Lord, saan ka pa mabalik man? Kay kabalo ta, kung magbalik ng Ginoo, dalon niya ta sa sining duog nga ginaman sa Dios. Ginambal niya man sa John chapter 14. Amen? Oh, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So klaro gid kayo nga may ginaman ang Dios nga duog para sa aton. Our final abode. Amen. Ha? Bahala na. Anong magkalagyan tadi? Ha? Amo ning ga-encourage sa aton sang dako. Pero pag madula gani ang pagtuo tada, tapos umbahon kita sang mga challenges sa sining kalibutan. Si Abraham, damo sa inagyan, pero salamat sa iyang pagtuo sa Dios. Kabalo siya, temporary lang ni. Tanan niya na agyan tadi, temporary lang ni. One day, wala na ni. When God will already bring us to that place. Whose foundation and builder is God. Bahala na flat nose. Bahala na mistiso negro. Bahala na niwang. Bahala na laon. Basta mapalangit. Ano kadlaw mo, Leo? Sakto. Enjoy lang. Nga din sa Bible, kung maglaon ka, mapaimpyerno ka? Uy man. Ara na sa imo ya pagbaton kag pag-enjoy sang kabuhi mo sa Dios. Eh? Di kung magmiserable ka, kay laon ka, hindi na sala sang Ginoo. Hindi mo na sala. Amen to, Leo? Importante ya, malangit ha. Importante malangit ha. Loving Lord, Heavenly Father,
Salamat gid sa simple kayo nga mensahe sa ning gabi. Thank you sa kabuhi ni Abraham. I hope Ginoo what we have learned tonight will influence us. Nga hindi man Ginoo namon matupungan sa Abraham, but the best Ginoo nga pwede maka-influence amon siyang pagtuo. Ginapray namon o Dios para amay makita nga ang amon pagtuo magiging obedient, magiging obtaining, magiging offering, kag magiging outlooking. Not only sa sining kalibutan, but even beyond this world, ang amon Ginoo. Expectations, anticipations. I do not know, because this is the reality of life. Life is not always easy. Life is not always convenient. We do not have always money. We do not always have good health. We do not have always good, sometimes, relationship within our family, our friends. There are conflicts sometimes. But salamat Ginoo Amay that all of this under sa imong control. We just need to believe you, and we just need to obey your directions. Dala mga anak mo sa altar sa pag-istorya sa imo liwat, sa pagdulong sa imo Dios ang amon mga prayer concerns, believing that you are capable, believing upon your character that you are faithful, believing upon your commandments that it is immutable. It does not change. It does not change. You are the same God yesterday, today, and forever. You are the same loving God, merciful God, faithful God, powerful God. Help us, O Lord, no matter how inconvenient our situations may be, to have the faith like Abraham. Even though he faced the ultimate test of his life to offer his son. Salamat sa iyong ehemplo, he did not waver in his faith. Thank you, Ginoo, that we have learned to understand a wider understanding na nungod Ginoo may sa pagtuo. Like, even though the path is not clear, faith obeys trusting upon your character. Upon your capability. Loving Lord, Heavenly Father, salamat kid liwat sa sininga gabi as we close sa amon prayer time. Salamat gid amay nga sa binilyon nga tao sa ning kalibutan, isa kami sang imo ginluwas.
Salamat sa mga tao nga imo gingamit nga malambutan kami sa imo mga pulong. Salamat sa mga tao nga mapinalanggaon, mapinasensyahon, nga nagbatiti sa amon Ginoo. Nag-alalay sa amon hasta kami Ginoo mag-mature. Salamat sa mga tao nga gingamit mo. Right now, ginatugyan namon padayon sa imo, gatuo kami sa imo mga pulong. Many Bible verses, Ginoo Lord God, nga nagapakita nga ang pagpangamuyo dako Ginoo nga blessing sa amon. We continue to pray sang mga pagtuo sang imo mga kanakan. We continue to pray nga ang amon Ginoo Lord, burden sa kalagsong tao, hindi magtahaw. Hatagi kami always sang compassion sa mga kalagsong tao, Ginoo. Paghatagi kami, Lord, sang tudtuod nga magkalaluwas, kag matudtuod, Lord God, nga committed sa pagsunod sa imo. Knowing ang tunay nga Kristohanon nga pagkabuhi hindi hapos. Amo na, Lord, nga ang mga tumuluong ang pagtuo nila hindi tuod, or maybe ang pagtuo nila mahina, muna hindi sila kapadayon, Ginoo. The reason why many times again confront mo, kin-rebuke mo ang imo mga disciples, Lord, for having no faith or having lack of faith. I am praying, Lord God, nga i-build mo palihog ang pagtuos ng tagsa-tagsa. Makita kami, O Diyos, nga matutom nga sunod sa imo kabubuton sa amon kabuhi. Halo kami nga dalagko ng mga butang, himuon mo sa amon kabuhi, ag pagi sa amon kabuhi, kung kami, Lord, may pagtuo lamang. Ang ministry, Ginoo Amay, although nga ikaw ni Lord ang nagahimuno sa tanan, pero ginapaagi mo sa imo mga katawhan nga may mga pagtuo sa imo, Dios. May pagpalangga sa imo. Dahil ko ginapangamuyo ang may mga health concerns, mga nagabalatyag sa lawas, Ginoo, ang pag-ayo mo palihog, pag-comfort mo, pag-strengthen mo. Padayon mo, Lord, nga paghimuno sa mga pagkinanglanon, even sa mga naga-take care. Ga-pray kami, O Diyos, sa mga kanakanimo, kag sa ka-family, mga tatay, mga nanay, mga bana, mga asawa, mga young people namon, mga kabataan nga gagmay. Ga-pray kami, Lord, nga palihog, Lord, i-take care mo. Tag sa ka-family, magiging isa, magiging bugos. Yung mga miyembro pa sang panimalay nga hindi paluwas, Lord, lambuta palihog, luwasa. May mga immature pa nga family members, patubua palihog, O Diyos, para ma-sold out ang panimalay. Ga-pray ako, O Diyos, sa mga estudyante namon, buligan sila mga pag-eskwela. Ga-pray kami, Amay, sa mga kauturan nga sagwa sang pungsod, padayon mo i-bless, labi ng mga matutom, nga mga kanakanimo, Ginoo, palihog, Lord, di sila pagpabayi. Pamayuhang ilang mga trabaho, pakamayuhang ilang mga health, protection ni sila lihog, give them palihog, Lord, greater job opportunities. Padakwa pag nila tagipusoon, Lord, pagtuo kag pagpalangga sa imo. May palananawon para sa imo buluhaton. Nga, Lord, makaangkon, Ginoo, sang impact ang mga pagsalig mo sa ila, sa imo ministry. They could have their signature sa simbahan wherein imbutangan mo sila, Ginoo Amay. I am praying
mga kauturan sa iba niya bayan sa Pilipinas, di nila kalipatan Ginoong imo simbahan. Lord, palihog o Diyos, ikaw ang magpanguna. Pray kami na mature ang tagsa-tagsa sa mga basic nga doktrina Ginoo. Foundational doctrines. Kinanglano na mo ni o Diyos ma-master. Kaya mo ning gamiton mo para makaangkong kami kalipay. Kaya mo ning gamiton mo nga magtaas, Lord, ang level sa amon espiritualidad. The rest will follow. So pangamuyo ako amay nga buwas pa kamayon mo palihog ang panimbahon, ang mga tumulo o Dios, ligonon nimo padayon ang mga nagluluya, kag Lord ang mga na-deceive, thinking amay sang negative sa mga ministries kag sa mga bagay nga ginahimo namon, especially pag-abot sa finances. Kay kabalo ko Lord, damo ang mga gaumpok bangod sa mga commitments namon. Yet as I've said, hindi namon pwede isakripisyo ang imo ministry bangod sa mga tumuluo nga wala pagtuo. Salamat nga may mga ara iya, mga tumuluo nga ginahatag ka Lord. Nga sabat sa amon prayer nga mga tumuluo nga tuod-tuod gid siya. Nga sunod sa imo. Kag hindi imuon nga isyu ang kwarta para magpalayo sila. Ikabalo kami nga providean lang malang nimo Lord ang pagkinanglano namon. Kung may desire gid kami iya, you will make a way. Nga Lord, mapakita sa amon nga magamit mo kami. Na-pray ako, O Diyos, nga i-bless mo mga ministries namon. Take care always sa mga salakyan. Salamat sa mga drivers namon. Salamat, O Diyos, ang ila kabuhi nga ginhalad nila sa pagsunod sa imo. Pagpagamit sini nga ministry. Palihog, Lord, tipigan mo always ang mga salakyan. Palayo sa aksidente, provide ng mga kinanglanon. Tanan nga nagasakay dili Lord, palihog imo Lord, tipigan. Always palibutan sa imong gamanan niya kamot. Gikan sa mga surrounding nga mga bagay, Ginoong Diyos. Gapray ko nga dugangan pagid nimo Dios ang mga anak nimo nga mga magamit sa imo hiliguton kag pakamayuhon nimo Dios mga anak nimo para nga magdamo pagid o Dios ang mga core members nga mga tudtuod nga magtindog upod sa imo alagad para tumanon ang ministry nga ginsalig mo sa amon. Pamayuhon mo ang tagsapalangitanan, trabaho, negosyo, mga transaction sa mga nag-a-apply, Lord, hatagi sa trabaho, palihog. Bless mo ang mga full-time workers namon. Kag Lord, padala ka pagid sang mga tudtuon yung mga tinawag ni mo Ginoo para magpangalagad sa full-time service. Mga mission works namon, mga organized churches, my fellow pastors, missionaries. I-bless Lord ang amon nga offerings, ang amon tithes, ang amon mission, ang amon nga first fruits, ang amon mga commitments. Gapangamuyo ako Dios nga palihog. I-bless mo gid ang mga pagtuo sa mga miyembro kag pagpalangga sa imo because the rest will just follow. So sininga gabi, dismiss us with thy blessing. Kag ang hindi ko na Lord madala nga mga prayers, batian mo, nakita mo, pamati ilihog ang imo mga anak. Salamat sa mga na-accomplish sa sininga simana. Salamat sa mga kalag nga nagbalaton sa imo, mga kalag nga nawalihan. Kag salamat o Dios again sa mga anak mo nga faithfully serving you. Nga ang paghimo nila Lord para sa imo Ginoo. So sa liwat, dismiss us with thy blessing, i-take care mo
ang magapala uli, dulong nga safe and sound. Prepare our bodies para buwas sa mga buluhaton, spiritually, prepare kami Ginoo so that we could have successful worship tomorrow. Dayo ko namon pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus Christ nga mo Dios ug manluluwas, and all the people of God says, Amen, amen, amen. Okay, so again, mayong gabi gid sa tanan. God bless everyone. To God be the glory. Amen.